Wala na akong ibang nagawa kundi sundin ang inuutos nito. Pagkalabas ko sa likuran ng bahay ay dali-dali na akong nagsiga ng mga nakatumpok na tuyong dahon kasama na ang balat ng niyog. Ilang sandali pa nang umusok yun ng malakas ay laking gulat ko nang bigla na lamang may lumabas na matandang babae sa silong ng bahay ni Lola. Buwag-gagang mahaba at kulay puti nitong buhok na halos tumabon sa mukha niya. Hindi ko nakita ng maayos sa mukha niya dahil doon. Sa sobrang pagmamadali din ito ay halos kumapang na lamang ito sa lupa at nagkukumahog na tumakbo papalayo. Laking pagtataka ko naman kung paano nagkasya sa silong ang matandang yon gayong kasing baba lamang ito halos ng batang nasa edad 3 taong gulang. Kumbaga hindi ganun kataas yung silong na yun eh. Sa takot ko ay madali kong tinawag si Lola at sinabing meron nga akong nakitang matandang babae. Nang marinig niyang sinabi ko ay kitang-kita kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kung gaano ito kaseryoso noong unang gabing binalak kong buksan ang bintana. Ganun din siya noon. Pumasok ka na, sambit nito habang tinatanaw ang buong paligid ng bahay. Kahit na marami pa sana akong itatanong ay hindi ko na ito itinuloy pa. Sinunod ko na lamang ang sinabi niyang pumasok na lamang sa loob. Sa mukha pa lamang kasi ni Lola ay batid kong may hindi na magandang nangyari sa paligid. Matapos ng tagpong ito ay hapon-hapon nang nagsisiga sa labas ng bahay si Lola Simang. Makaraan nga lang ilang araw ay nagkukunwari pa akong nagwawalis sa labas ng bahay. Tinutulungan ko yung abuela ko. Pero ang totoo ay nagbabaka sakali akong makita ko ulit si Elias. Pero lumipas na naman ang ilang araw at linggo ay hindi ko na naman ito nakita pa. Sa labis na pagkadismay ako ay naisip kong baka naparaan lang talaga yon at hindi na ulit kami magkikita pa. Hinayaan ko na lang ito at pilit na ipinagsawalang bahala kahit na parahiti itong pumapasok sa isipan ko. Naging abala na rin ako sa iba pang mga gawain at tumutulong ako sa pagbebenta ng mga kakaning niluluto ni Lola at ng aking ina. Para naman kumita din kami ng konti. Ako ang nagpresentang magbenta ng mga gawa nilang kakanin. Kinakailangan na rin namin ng pera noon dahil nasa 7 buwan ang tiyan ni nanay. Ilang linggo na lang, manganganak na siya. Isang hapon, habang papauwi ako mula sa paglalako ay bigla na lamang may tumawag sa akin. Iha, pabili nga ng kakanin. Tawag ng isang matandang babae na sa tingin ko, sobrang tanda na. Nakiniti ko naman itong nilapitan dahil nasa loob ito ng bakuran niya. Nakita kong nakasuot ito ng itim na balabal at may tungkod pang dala. Nang sipatin ko ang paa niya, hindi yun pantay. Ano pong bibilin niyo la? May puto at suman po ako. Tanong ko. Hindi naman kaagad ito sumagot at tinitingnan lang ang dala kong kakanin na alam kong sinusuri niya. Bagong luto po yan. Si nanay po yung nagluto ng mga yan. Hindi pa rin kumikibo ang matandang babae. Nakatingin pa rin ito sa kakanin kong nasa bayong. Bibili po ba kayo? Muling tanong ko nang makaramdam ako ng pangangawit. Ilang minuto ang nakalipas ay hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung anong bibilin niya. Sandali, ihintayin mo ako. Sambit nito. Nang papatalikod ng matanda ay napigilan ko ang paghinga ko dahil meron akong kakaibang amoy na nasamyo nun. Malansa, parang naburong isda. Sinundan ko na lamang ito ng tingin at hindi na nagreklamo pa. Dahan-dahan pa siyang naglakad habang nakaalalay ang tungkod at pumasok ito sa loob ng bahay niyang may kaliitan lang. Sa isip-isip ko noon ay tila ba sa kanya nagmumula ang masangsang na naaamoy ko. Dahil nung nakapasok na ito sa loob ng bahay, bigla na lamang ding nawala ang mabahong amoy na yon. Bagya din akong nakaramdam ng pagkainis dahil sa tagal niyang nag-isip kung anong bibili niya. Wala pa pala itong hawak na pera. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa kainipan. Ang tagal lumabas sa bahay ng matanda eh.
Pero ilang sandali pa ay napatingala naman ako nang makita kong malapit ng madilim ang kalangitan. Kinabahan ako. Sa kabilang dulo pa ako ng baryo. Tansya ko ay mahigit 15 minutos pang lalakarin bago makarating sa bahay ni Lola. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin nakakalabas ng bahay ang matanda na yon. Nagdadalawang isip na ako ng mga sandaling ito kung hihintayin ko pa ba siya. Kinakabahan na ako. Kabilin-bilinan ni Lola na dapat nakauwi na ako bago pa magtakip silim at bago tumunog ang kampana. Pero dahil marami-rami pa akong hindi nabentang kakanin ay sayang naman kung hindi ko hintayin yung ginang na bibili sa akin, di ba? Nakakabastos din kung alam kong may kapansanan na nga ito at mabagal maglakad, aalisan ko pa. Sa madaling salita, Sir Seth, hinintay ko na lamang ito. Kakahintay ko ay laking gulat ko nang marinig kong tumunog na lang yung kampana. Hindi pa nakakalabas ng bahay ang ginang. Doon na ako natakot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang sa walang ano-ano ay naramdaman kong may humawak sa kamay ko at mabilis ako nitong hinila patakbo. Sa pagkabigla ko ay hindi na ako nakapalagpa. Nagpatianod na lamang ako noon. Yun kasi ang unang beses na naabutan ako sa labas ng bahay ng pagtunog ng kampana. Pero ang mas nagpabilis ng kabog ng dibdib ko ay makita ko kung sino ang taong may hawak ng kamay ko noon. Ito ang binatang parati kong inaabangan sa labas ng bahay ni Lola. Kahit na matagal-tagal ko itong hindi nakita, tiyakong hindi ako nagkakamali. Lalo na nang magtama ang paningin naming dalawa na mas lalong nagpagaba sa akin noon. Teka, sandali. Awat ko sa kanya dahil narinig ko ang boses ng matandang babae na nais bumili sa akin ng kakanin. Wala nang oras, magmadali ka. Seryosong wika ni Elias nang hindi man lamang ako tinatapunan ng tingin. Habang tumatakbo kami ay dinig ko ang boses ng matandang galit na minumura ako. Nang lingunin ko yon, laking gulat ko nang hinahabol na kami nito. Kahit na hiika-ika ito ay mabilis itong tumakbo na animoy walang kapansanan. Doon ay mas lalo akong nilukuban ng takot at kabang maalalang ko na ito ang matandang babae na nakita kong sumuot sa silong ng bahay ni Lola nung nakaraan. Bakit naman ako habulin ng ginang na yun wala naman akong ginawang masama, di ba? Tapos galit na galit pa. Na makita ng binata na hinahabol kami nito, ay mas lalo pa nitong binilisan ang paghatak niya sa akin na halos makaladkad ako noon. Bawat bahay pa na nadadaanan namin, nakikita kong nagsisipagsarahan na ng pintuan at bintana. Takbo-lakad ang ginawa namin na makalayo lang sa babaeng humahabol. Padilim na rin ang padilim ang buong kapaligiran. Nais ko mang humingi ng tulong sa mga kabahayang nadadatnan namin ay hindi ko magawa. Sarado na mga ito at batid kong matapos ang 3 beses na pagtunog ng kampana ay hindi na magbubukas ang pinto ang mga yon. Yun ang sabi sa akin ng abuela. Kung kaya't hindi na ako nagsayang pa ng lakas at binilisan ko na lamang ang pagtakbo para masundan ang binatang humahatak at hindi niya ako makaladkad pa. Ilang sandali pa ay bigla itong sumuot sa isang maliit na daan. Nang tuluyan kaming makapasok sa loob noon ay tumambad sa akin ang napakasukal na gubat. Nung nasa may kalagitnaan na kami ay dali-dali kaming nagkubli sa isang puno kung saan may mayayabong na mga damo. Inakala ko pang hindi na kami masusundan ng babae. Pero paglingon ko sa likuran, naroroon ito. Halos mapasigaw ako sa gulat nang makita kong unti-unting nagbago ang anyo niya. Mabuti na lang at maagap na natakpan ng lalaki ang bibig ko na yon. Grabing takot ang naramdaman ko ng mga oras na ito. Sino ba namang hindi kayong kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano lumod sa lupa ang matandang babae at kung paanong unti-unting maglagas ang balat sa kanyang mukha na animoy. Nabanlian niyo ng mainit na tubig. Humaba at tumulis din ang nguso nito't sa maniwala man kayo o sa hindi. Sa isang kurap lang ng mga mata ko, nag-anyong malaki at kulay itim itong asong ito. Nakakapangilabot ang napakapangit nitong itsura. Butot balat, payat na payat.
Nagbabaga din ang mapupulang mga mata nito na sa puntong yon. Palingalinga sa paligid. Hindi talaga ako lubos makapaniwala na ang kanina lang na matandang babaeng humahabol sa amin. Ngayon ay isa ng malaking aso at halatang kami ang hinahanap nito. Sumisingap-singap ito sa hangin at maging sa lupang dinadaanan namin. Dala ng sobrang takot na naramdaman ko dahil sa nakita ko. Sinubukan ko pang magpumigla sa pagkakahawak ng binata sa kamay ko para tumakbo at makalayo sa kung anong nilalang na humahabol sa amin. Pero sa lakas ng binata ay hindi ko man lang nagawang makakilos. Mas lalo ako nitong iginiit. Maya-maya pa'y narinig kong may kung anong binulong ang lalaki sa tenga ko. Nagpalambot ito ng mga tuhod ko at nagpamanhid sa buo kong katawan. Kasunod noon ay ang grabing antok na nararamdaman ko. Para akong paralisado. Magpaganon pa man ay pili kong nilalabanan ng sarili na huwag makatulog. Tuluyan na lamang akong napasandal sa punong pinagkukublihan namin noon. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pagbitaw ng lalaki sa akin. Kasunod nito ay nakarinig na lamang ako ng malakas na mga pag-angil na para bang may mababangis na hayop ang nag-aaway hindi lang kalayuan sa akin. Kahit anong pilit kong subok na igalaw ang katawan ko ay hindi ko ito magawa sa hindi ko malamang dahilan. Nilalamon na talaga ako ng antok at nalalabo na ang paningin ko noon. Hanggang sa tuluyan na akong napapikit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog ng mga sandaling yon. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong may mabigat na bagay ang dumagan sa akin. Nang maidilat ko ang mga mata ay naaninagan ko ang binatang nakadantay na sa akin na para bang pilit akong tinatago. Ilang sandali pa ay laking gulat ko. Nang bigla na lamang may sumakmal sa balikat ng lalaki na talagang nagpagulat sa akin noon. Kitang-kita kong kinagat ng malaking nilalang ang balikat ng binata. Iwinasiwas ito. Dahilan para tumalsik palayo ang lalaki. Doon ko palang nagawang tuluyang makakilos. Sa takot ko ay agaran akong napasigaw. Pero laking pagtataka ko ng nikatiting na boses ay walang lumalabas sa bibig ko noon. Kahit anong pilit ay hindi ko talaga magawang magsalita na para bang umurong bigla ang dila ko. Kahit na nasa tapat ko na ang malaking asong mabalasik kung makatingin sa akin noon. Nanunuot talaga sa kalamnan ko ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. At palagay ko ay katapusan ko na. Hindi na ako umaasang maililigtas pa ng binata. Sa kadahilan ng kita-kita ko ang pagtilapon nito at tumama pa ito sa isang puno. Habang dahan-dahang papalapit sa akin ng nilalang, ay napapikit na lamang ako at tanging pagdarasal na lamang ang nagawa ko. Pero bago pa man tuluyang makalapit sa akin ng nilalang na ito, ay bigla na lamang itong tumalsik nang may kung anong mabilis na sumugod sa kanya. Sa bilis noon ay napaatras na lamang ako't nagsumiksik ako sa punong kinaroroonan ko noon. Kasunod noon ay nakarinig ako ng mga nakakapangilabot na pag-angil. Kaya agaran kong tiningnan kung ano ito. Hindi nga lang kalayuan sa akin ay nakita kong nakikipagbuno ang binata sa malaking aso. Mano-mano nitong sinasalag ang bawat pag-atake ng nilalang na yon. Sa lakas at liksi ng aso, ay parating tinatamaan at nadadamba ng binata. Pero kahit anong tangka ng asong lapain ng lalaki ay parati niya ritong naiiwasan. Nagpapagulong-gulong na nga lang sila sa lupa. Sa taranta takot ko ay dali-dali akong naganap ng pamalong pwede kong gamitin para matulungan ng lalaking yon. Nang makakita ako ng malaking putol na sanga ng punong kahoy, mabilis ko itong dinampot at sumugod sa nilalang. Hindi ko na alintana ng mga sandaling ito kung ano ang mga sumunod na nangyari. Kung hindi ko man mapuruhan ang animal na dumudumog sa binata, ang nais ko lang ay tigilan itong lalaki at lubayan kami. Pero bago pa man ako makalapit sa dalawa, may naulinagan akong mga boses ng taong nagkukomosyon. May isinisigaw ang mga ito na noong una ay hindi malinaw sa aking pandinig dahil tila ba napakalayo nun. Pero hindi naglaon ay luminaw din ang mga boses nito.
Narinig ko ang boses ng aking lola na tinatawag ako. Maging boses ng aking ama, naririnig ko ding sinisigaw ang pangalan ko noon. Kaya naman napahinto ako sa pagtakbo. Nagpalinga-linga sa paligid para hanapin kung saan nagmumula ang ingay na naririnig ko. Na kung babalikan ay masasabi kong isang malaking pagkakamali. Sa paghinto kong yun ay tuluyang nasakmal ng malaking aso si Elias at mabilis itong kinaladkad papalayo. Hahabulin ko pa sana ang mga ito pero sa bilis ng pangyayari, bigla na lamang naglaho sa dilim ang dalawa. Naiwan akong tulala at hindi maproseso ng utak ko ang lahat ng mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko at tanging pagluha na lamang ang nangyari noon. Papalapit na ng papalapit ang mga boses na narinig ko. Palakas ng palakas. May naaaninag na rin akong mga ilaw na gawa sa sulo sa hindi kalayuan. Hanggang sa tuluyan ko nang natanaw ang lola ko kasama ang ilan sa mga kalapit bahay niya. Dali-dali kong nilapitan ang aking ama at tinlalayang tumayo. Agaran din itong tinanong kung ayos lamang ba ako, na hindi ko naman nasagot. Sa dami at sunod-sunod na tanong nila ni isa, wala akong masagot sa mga ito. Tulala pa ako at hindi pa nagre-replika sa akin ang lahat ng mga kaganapan noon. Tanging ang lalaking nagdiklas lamang sa akin ang tumatakbo sa isipan ko ng mga sandaling ito. Halos walang mapagsidla ng pag-aalala at takot na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa makauwi kami sa bahay ng lola, hindi pa rin sila matigil sa kakatanong kung ano ang mga nangyari at takang-taka si lola. Paano ako napunta sa gitna ng kagubatang yon? Na ayon sa aking abuela ay pinananahanan umano ng mababangis at mga katakot-takot na nilalang. Napakaswerte ko umano at humihinga pa ako ng matagpuan nila. Dahil kadalasan sa mga nagagawi doon ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Dahil sa mga sinabing ito ni Lola ay hindi ko na napigilan ang sariling magtanong kung ano ba talaga ang lihim na kinukubli ng baryong tinitira namin. Walang sikreto ang baryong ito, Apo. Pero marami ang mga nananahan dito na hindi natin kauri. Marami ang mga aswang. Doon ay napag-alaman kong matagal na panahon na nang may mga aswang na naninirahan doon. Hindi pa umano ipinapanganak ang aking ama ay may mga batas na silang sinusunod sa kanilang lugar. Pero hindi nang bibiktima ang mga ito tuwing sasapit ang umaga. Tahimik at payapa umano ang paninirahan nila sa umaga. At ni isang krimen ay wala kang makikitang bakas sa kanilang lugar na may naganap na karimari-marim na mga magdaang gabi. Sa oras na maabutan ka ng dilim sa labas, suntok sa buwan na lamang umano kung masisikatan ka pa ng araw. Kaya naman lahat ng tao sa kanilang lugar ay talagang disiplinado. Sa kanila lamang din nakasilalay ang sariling kaligtasan. Doon ko lang din naintindihan ng lahat kung bakit mahigpit ang aking abuela pagdating sa patakaran niyang yon. At doon nga inilahad ko ang buong pangyayari at ang mga nasaksihan ko magmula nang marinig kong tumunog ang kampana. Sinalaysay ko din kung paano ako napadpad sa gubat na ito at kung sino ang nagbuwis ng buhay mailigtas lamang ako noon. Nang marinig ni Lola Simang ang pangalan ng lalaking tumulong sa akin, nasapu nito ang kanyang dibdib at gulat na gulat ang itsura. Diyos ko, si Elias, ang apo ni Carpio. Sino po si Carpio la? Si Carpio ang albularyong manggagamot na nakatira sa Karatig Baryo. Paanong napadpad dito ang apo niya? Hindi ko din po alam la. Basta noong tumuntong yung kampana, tumunog, siya na yung kasama ko. Nang balingan ko ng tingin ng mga magulang ko ay bakas sa mga mukha nila ang pag-aalala. Putlang-putla si nanay. Matapos namin makapag-usap ay nasabi ko na mga dapat kong sabihin noon. At sa mga magulang ko, pinagpahinga nila ako. Pagkahiga ko nga sa papag ay nilamon agad ako ng antok. Dala na din siguro ng pagod at tensyon sa katawan ko kung kaya't nakatulog kaagad ako noon. Pakiramdam ko, yun ang pinakamahabang tulog na nagawa ko sa tanang buhay ko
at lantang-lanta talaga ang katawan ko. Nagising na lamang akong tirik na tirik ang araw sa kalangitan. Nang tingnan ko ang orasan ay mag-aalas 11 na ng umaga. Ramdam ko pa rin ang pananakit ng tiyan ko. Pagkadilat ko ng mga mata ko ay agarang sumagi sa isipan ko si Elias. Nung maisip kong tiyak na pumanaw na ito dahil sa aswang na kumaladkad at dumumog sa kanya, napaluha ako. Hindi ko lubos sa kalain nang dahil sa akin ay may taong magbubuwis ng buhay niya para lang mailigtas ako nun. "Gising ka na pala, anak. Halika na at nang makakain ka na," sabi ni nanay. Nang tingnan ko ito sa may pinto ng silid ay nakita ko siyang nakatayo doon. Dali-dali ko namang pinunasan ang mga luhang nag-uunahan sa pisngi ko at mabilis na tumango bilang sagot sa kanya. "Bilisan mo na nang sabay-sabay na tayong kumain." Napabuntong hininga na lamang ako sa katuluyan ng bumangon sa kinahihigaan. Matapos kong mag-ayos ng sarili, ay nagtungo na ako sa pagkainan kung saan ang aking ina at mga kapatid ko, kasama si Lola. Habang papalapit ako sa mesa ay napansin kong tila ba marami ang mga pagkaing nakahain doon at may sobrang mga plato. "Maupo ka na at parating na din sila," sabi ni Lola. "Sino po sila, La?" "Kung maaga ka lang sanang nagising, edi sana'y nakasama ka sa amin at nalaman mo kung sino yung tutukoy ko. O siya, huwag ka na magtanong at mag-antay ka na lamang." Ilang sandali lang din ay nakita kong dumating ang aking ama. Kasunod nitong isang matandang lalaki na sa tingin ko ay nasa edad 70 na. Pero matikas pa rin ang pangangatawan at hindi mo mapag-aakala ang matanda na ito. Nasabi ko lang yun dahil sa puti na halos lahat ng buhok nito sa kanyang ulo at may nakataling bandana. May bitbit din itong bayong na ipinagtataka ko naman kung para saan ang dala nito at kung sino ang lalaking yon. "Tuloy kayo at nang makakain na tayo." Nang tuluyan na makapasok ang aking ama at ang kasunod niyang may edad na lalaki, nagitla ako sa aking nakita. Pakiwari ko ba'y bigla na lamang tumigil sa paggalaw ang paligid ko. Hindi magpang-abot-abot ang kaba na nararamdaman ko noon. Sa likuran ng lalaking may edad ay naroroon si Elias. Mas lalo pang kabog ng dibdib ko nang magtama ang mga paningin namin at gumuhit ang matatamis nitong mga ngiti sa labi. Dahil sa nakita kong yon ay hindi ko na napigilan ang sariling mapatayo sa kinauupuan at dali-dali kong nilapitan ng binata. Niyakap ko yon. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha kong nag-uuna na naman sa pagpatak. "Buhay ka," sabi ko, at mariin kong hinawakan ng magkabilang braso niya para tiyaking hindi ako namamalikmata. Nang marinig ko itong umaray, doon lang ako nagising. Nakita kong marami itong benda sa katawan at may mga galos pa sa mukha niya. Nang marinig kong umubo ang lola ko ay doon ko lang sila naalala. Nang lumingon ako, kitang-kita ko ang mukha ng mga magulang ko na takang-taka maging ang mukha ni Lola. Dali-dali akong napaatras at napalayo sa binata dahil sa biglang hiyang naramdaman ko noon. Tahimik akong bumalik sa kinauupuan ko kanina lang. Habang ang binata naman na hindi pa rin mawala-wala sa kanyang labi ang mga ngiting kanina pa ay nagpapaindayog sa dibdib ko. Naupo sa katapat kong upuan si Elias. Habang ang matandang lalaki naman na pagkilanlan kong si Mang Carpio, tumabi sa abuela ko. "Kumain na muna tayo bago natin simulan ng gamutan. Kain na," sabi ni Lola si Mang. Habang kumakain ay hindi ko mapigilang hindi sipatin ng tingin si Elias. Pero sa tuwing sinusubukan ko yon ay ang siyang pagtingin din naman ito sa akin. Na mga sandaling ito ay labis-labis ang siyang nararamdaman ko dahil hindi ko akalain na makakaligtas ito mula sa nilalang na inakala ko talagang hindi na ulit kaming magkikita pa. Kinaladkad ba naman pala yun eh? Dahil hindi ako makakain ng maayos ay mabilis ko nang tinapos ang pagkain ko. Nagtungo ako sa balkonahe ng bahay para magpahangin at makahinga na rin. Sa bilis kasi ng kabog ng dibdib ay halos maghabol hininga ako pero syempre, hindi ko naman ito pinahalata sa loob at tiyak malalagot ako sa lola ko. Hindi pa man nakakalipas ang ilang minuto ay naramdaman kong may kamay na humawak sa balikat ko.
Nang lingunin ko ito ay nakita kong si Elias ang nagmamay-ari ng kamay na yon. Saglit pa kaming nagkatitigan at nagpakiramdaman kung sino ang unang magsalita. Dahil masyado ng mataas ang tensyon ay ako na mismong bumasag nun. Nagpasalamat ako sa pagligtas niya sa akin. Sabi ko pa, hindi ko alam kung paano makakabawi sa kanya. Pero taos puso nga ako nagpapasalamat na utang ko sa kanya yung buhay niya. Hindi ito umimik. Sabi ko wala man lang ba siya sasabihin sa akin nun. Bagya akong nakaramdam ng pagkainis nang nakatingin pa rin ito at tila ba walang balak na sagutin o kausapin ako. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ako at akmang babalik na sa loob ng bahay. Nang bigla niyang higitin ng kamay ko at hinila papalapit sa kanya. Naramdaman ko na lang maigpit nitong pagyakap na saglit na nagpatigalgal sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan ay ginantahan ko na lamang din ang mga yakap ito. Hindi ka na maalis sa isipan ko, Ara. Wika nito, habang nakatingin sa mga mata ko matapos niyang bumitaw mula sa pagkakayakap sa akin. Sasagot na sana ako nang marinig ko ang boses ng lola kong tinatawag ako. Kaya naman naputol ang pag-uusap namin yon. At pumasok na ako sa loob ng bahay. Pagkapasok ko ay nakita kong tapos na silang lahat kumain. Kaya naman niligpit ko yon. Habang nagliligpit ay nakarinig ako ng pag-uusap ng mga magulang ko at ni Lola Simang, kasama si Mang Carpio. Inuumpisan nitong isagawa ang paggamot sa aking ina. Namarkahan umano si nanay ng aswang nun. Ayon sa albularyo ay nang napag-alaman niyang may nananalasang aswang sa lugar namin. Kahit na umaga inutusan niya ang kanyang apong si Elias na magmatyag sa baryong kinatitira namin. Malakas ang kutob nitong sa lugar namin nakatira ang aswang. Pero sa hindi malamang dahilan ay mapadpad sa bahay ni Lola Simang ang binatang si Elias. Habang nag-uusap nga sila ay narinig ko din ang boses ni Elias na sumalis sa kanila. Nalaman niya kasing may buntis umano sa bahay ng abuela ko. Kaya minabuti niyang manmanan na ito dahil tiyak niyang hindi magtatagal. Ang aking ina na ang pupuntiryahin ng nilalang na namiminsala kahit na hindi pa sumasapit ang gabi. Hindi nga siya nagkamali nun. Hindi niya naman yun sinabi sa lola ko kahit na magkakilala sila nang sa ganon ay hindi masira ang plano niya at matukoy niya kung sino ang agresibong aswang na naninirahan sa lugar. Nang sumapit nga ang araw na may nakita akong matandang babaeng lumabas sa silong ng bahay, yun din ang araw na nakumpirma ni Elias kung sino ang aswang na yon. Labag yun sa napagkasunduan ng kanilang lugar. Kaya pinagplanuhan nilang maglolo na tugisin ang aswang na ito bago pa man sumapit ang panganganak ni nanay. Nagkataon nga lang na napaaga ang pag-api nila sa nilalang dahil sa akin. Mabuti na lamang din umano at nakita ako ni Elias na nagtitinda at nang sundan niya ako. Natiyak niyang nililin lang ako ng matandang babaeng bumili sa akin o bibili pa lang dapat. Nang araw na yun ay doon ko din napag-alamang disipulo pala ni Mang Carpio ang binatang ito. Bata pa lamang ito ay si Mang Carpio na ang nagpalaki at nagmulat sa kanya. Kaya naman sa tulong ng mga kaalamang na ituro at naipasa na ni Mang Carpio sa binata, ay nagawa niyang matalo ng mag-isa ang matandang babae na humabol sa amin nung nagdaan. Nahirapan man siya ay natalo niya pa rin ito. Matapos kong mailigpit ang lahat ng kagamitan sa kusina ay lumapit na ako sa kinaroroonan nila kung saan ginagamot ni Mang Carpio si nanay. Nagpapausok ito ng kamangyan sa isang baon ng niyog at may kung ano-ano itong ibinubulong na dasal sa hangin. Nang matapos gamutin ng albularyo si nanay, tuluyan na itong natanggal ang markang ginawa ng matanda. Ako yung sinunod. Habang nakaupo ako at pinapausukan ng kung ano ay nakikita kong pinapanood lamang ni Elias ang ginagawa ng kanyang abuelo. Hinawakan ni Mang Carpio ang kamay ko at may kung ano itong itinusok sa dulo ng daliri ko. Tumugo yun. Matapos yun ay sinabi nitong mababa ang dungan ko kung kaya ako ang napagkainteresan ng matanda kesa sa aking ina na nagdadalang tao. Hindi naging matagal ang gamutang ito. Ilang oras lang din ang matapos ito ay hinabili ng albularyo sa aking lola kung ano ang mga dapat naming gawin para maiwasang mangyari ulit ang ganito.
Matapos noon ay doon ko lang din napag-alamang matalik na magkaibigan si Lola at si Mang Carpio. Kaya naman kilalang kilala ni Lola ang binatang si Elias noon, na unang nagpatibok ng puso ko. Hindi ko na lamang po ibabahagi pa kung ano ang mga nangyari sa aming dalawa. Hahaba pa yung kwentong ito, at hindi naman yun patungkol sa kababalaghan.